Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak na sina Ginoo at Ginang Rogelio Ramos mula sa Pook Hilaga, Barangay 184. Sisindihan muna yung kandila. Dakilang Ama, sa pagtuloy namin paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan, at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Adbyento at ang linggong ito ay tinatawag nating Gaudete o pagsasaya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagdulot ng kagalingan at kagalakan ang pagdating ni Yahweh sa kanyang bayan. Ang nagdurusang bayan ng Israel ay aawit sa kaligayahan sa pagbabalik nila sa kanilang tahanang Jerusalem. Ito rin ang inaasahan nating mga Kristiyano sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Susunduin niya tayo at ihahatid sa walang hanggang kaharian ng Ama. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda, tulad ng mga bundok ng Libano,
at mamumunga ng sagana tulad ng Karmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Asahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon.
Pinapayuhan ni Santiago ang mga Kristiyano na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya at mabuhay sa pag-ibig at kapayapaan sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, tahimik, ngunit mabisang kumikilos ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu na may kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan
Sinasabi ko sa iyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pakitingnan muna ang inyong mga katabi at bigyan sila ng isang malambing na ngiti. Ayaw ngumiti. Nay, ayaw mo ngumiti. Ikaw lang mag-isa dyan, Nay. Nay, Yan. Kasi ngayon po ay Gaudete Sunday. Di ba? Ang sabi sa intro kanina, ang Gaudete ay pagsasaya, rejoice, magsaya. Nasindihan na ang ikatlong kandila. So, may isa na lang, malapit na, isa na lang. Pasko na, darating na ang Panginoon para maghatid ng kagalakan. Hindi lang basta maghatid ng pag-asa, maghatid ng kapayapaan, kundi maghatid din ng kagalakan na siya naman talagang gustong-gusto natin. Gusto nating maranasan, gusto nating maramdaman ang maging masaya. Pero ang pagiging masaya ay pinipili dapat natin kada araw. Pagkagising, bago matulog, masaya. Kasi mas maganda yun na natulog kang masaya para kung sakaling yun na ang huli mong tulog, araw-araw pag tinitingnan ka doon sa kabaong, ay para lang siyang natutulog. Kasi yung natulog ka at dahil pinili mong sumimangot, magsimangot, masama ang loob, talagang mabigat sa kalooban pag tinitingnan. Paano ba siya namatay, no? Sa sama ng loob ba o sa saya? Pasko na. Magpapasko na. Kaya nga dito, na maganda mapagnilayan natin, yung paanyaya sa atin sa linggong ito sa mga pagbasa. Sabi nga, pagdating ng Panginoon, makakakita na ang mga bulag, makakalakad na ang mga pilay, maipapahayag na ang mabuting balita. Ipinahayag yan mula pa noong panahon ni Propeta Isaías at magpasa hanggang ngayon sa mga sulat. Piliin natin ang mabuhay sa kaligayahan. Marami tayong makikita, kaya nga, di ba, nung papuntahin ni Juan Bautista yung kanyang mga alagad, kahit nasa bilangguan na siya ng mga panahong ito. At kapag nasa bilangguan, ano ba ang sitwasyon? Di ba? Kalunos-lunos. Kung pumunta ka nga lang sa mga bilangguan natin kahit na ba sabihin natin meron silang mga nagawang kamalian sa batas, kaya sila nandoon, na halos pag nandoon ka, ano ba? Pipiliin ko bang mawalan ng pag-asa? O mas kakapit ako sa pag-asa? Kaya nga kahit na nasa bilangguan, binigyan siya ng mga salita ni Jesus na magpapanumbalik ng kanyang sigla. Nasabihin ninyo kay Juan Bautista ang inyong nakikita ngayon. Na matagal nang hinihintay, matagal nang inaasam. So, nagdulot ito ng kaligayahan kay Juan Bautista kahit nasa kanyang sitwasyon o kalagayan doon sa piitan o doon sa bilangguan ng mga panahong iyan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, piliin mong maging masaya. Wala na. Iniwan ka na ng asawa mo, okay na yan. Diba? Kasi naman nabubuhay ka sa pagiging bitter, iniwan ako. Sino sisisihin mo? Wala na, tapos na yan. Bumagsak ang negosyo mo, wala na, tapos na yan. Bumangon ka.
makakapagsimula ka ulit. Nawalan ka ng trabaho, bumoto ka ng tama para magkaroon tayo ng trabaho. Di ba? Pero lagi naman ganyan, no? Ang kadalasan lang kasi, ang atensyon natin, itinutuon natin doon sa mga wala o sa mga nawala na sa atin. Hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung mga naririyan na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Wala ka mang bagong damit sa darating na Kapaskuhan. Hindi ka naman hubad. May susuotin ka pa rin naman. Naintindihan ba? Wala ka mang hamon sa Pasko o kaya queso de bola. Hindi naman masarap yun. Nakakain niyo ba? Wala nang pan-display lang yan. Yung katitingal, ang pait-pait. Di mag-ano-ano lang. Ano bang palaman natin ngayon? Ano bang ginagamit yung palaman? Peanut butter ba? Diba? Pwede naman peanut butter sa Pasko. Siya ba nasabing dapat queso de bola lang sa Pasko? Para bang pwede mong sabihin, no, na ngayon para maging masaya ka na maswerte pa rin ako. Dapat ganun. Attitude lang yan. Maswerte pa rin ako. Kasi may bahay ka pa. Maswerte ka pa rin. Kahit na sabihin natin may sakit ka ngayon, pero buhay ka pa, makakaabot ka pa sa 25. Makapag-celebrate ka, sayang nga lang, di ba? Aabot ka pa, pero ayaw mo namang maging masaya. Paano ka magse-celebrate yan? Ano, paimo-imo ka na naman. Sa Kwaresma mo gawin yan. Huwag ngayon. Pero araw-araw po, no? Sana, kasi kayo po mga nasa 5:30, papunta na tayo doon eh. Di ba? Mga karamihan sa atin nandito, senior na eh. Oh, mas piliin mong maging masaya at magpasaya. Kasi di ba, si Juan Bautista nasa bilangguan. Si Jesus, nung mangusap siya, nagdulot ng kagalakan para kay Juan Bautista. So yung ating din misyon. Hindi lang tayo ang dapat masaya, kundi tayo rin ay makapagbahagi, makapagbigay ng kaligayahan sa mga taong higit na nangangailangang mapasaya. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, tigilan na natin yung pagkakagalit-galit. Darating na ang Panginoon eh. Di ba? Tigilan na natin yung pagkakasamaan ng loob. Kasi yun ang napapalungkot sa atin. At yun yung magpapabigay sa iyo ng alta presyon. Yung isip ka ng isip, kung paano ka sasama ang loob. Yan. Ay, mahirap yan. Ha? Oh, smile ulit. Yan. Yung genuine na smile. Alam ko, pagod kayo, di ba? Pero, ikaw yan. Ikaw lang makakapagbigay niyan din sa iyong sarili. Kapag hindi ka rin nakakuha ng genuine na saya, hindi ka makakapagbigay ng saya. Tandaan mo, no? Si Kristo, ang kagalakan natin, nasa Kanya, at ibinibigay ito para sa atin. Kaya muli, no? Sinasabi ni Kristo, imulat mo lang ang iyong mga mata, makikita mo, marami kang dahilan para maging masaya. Huwag mong piliin maging malungkot dahil ang kahahantungan mo, ospital. At imbis na sa Belen tayo magpunta, doon tayo sa ospital mapupunta. Kaya ngayon, nasa ikatlong linggo tayo, kalmahan nyo na lang, no? Relax na lang, dapat okay na tayo. 1 linggo na lang, okay na yan. Kung ano man na nandiyo dyan, okay na yan. Ipagpasalamat mo. Importante, ikaw, maayos ka na, handa ka na dapat para sa pagdating ng pagdiriwang natin ng unang Pasko. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inlibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso. Ang ating itutugon, Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Mahayag nawa ng iyong simbahan ang iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak at sa tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Gabayan mo ang aming mga pinunong pambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling magpakailanman ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
mga kapatid, upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birhen Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak
na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng Support Our Seminarians Sunday, tayo po ay magkakaroon ng second collection bilang tugon sa mga pangangailangan ng ating mga seminarista. Tumulong po tayo. Ikalawa, ang mga schedule ng Misa de Aguinaldo sa ating parokya ay ang mga sumusunod. Simbang Gabi Masses mula December 15 to 23 sa ganap na ikapito ng gabi at ikawalo at kalahati ng gabi. Misa de Gallo mula December 16 to 24 sa ganap na ikaapat ng umaga at ikalima at kalahati ng umaga. Sa mga interesadong tumulong para sa mga pangangailangan ng parokya, ngayong simbang gabi, ipaabot lamang sa parish office. Samantala, ang simbang gabi masses sa Kambal na Cruz Community Chapel mula December 15 to 23 ay sa ganap na ikawalo at kalahati ng gabi at Our Lady of Fatima Chapel sa Barangay 182 mula December 15 to 23 ay sa ganap na ikalima ng hapon. Sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree. Bawat donasyon na inyong ipaaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo sa booth sa patio ng simbahan. Maraming salamat po. Sa bahaging ito ay tinatawagan po ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal ngayong buong buwan ng Disyembre na magpunta po sa harapan ng altar para sa natatanging pagbabasbas. May mga wedding anniversary? Yun. Asa ang asawa mo? Patay na. Wala ka ng asawa. Di ba, till death do us part lang ang pag-aasawa, ha? Pero sige. Sige po. Wag lang kayo magkapalit-palit ng partner. Sinong asawa po dyan? Sige. Magbyuda-byuda na, ha? Wala nang asawa, no? So, next time po, ha? Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Diyos sa makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyan dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birhen Maria at San Jose. Dinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Muli, happy anniversary sa mga nag-celebrate ng wedding anniversary. At sana po, sa mga nagsasama na hindi pa kasal, magpakasal na. Yung mga ayaw magpakasal, maghiwalay na. Huling Pasko nyo na ito dapat na magkasama kayong hindi kasal. Okay po ba? So pag-usapan nyo, no, para at least pagpasok ng 2026, maihanda nyo na ang inyong sarili na tanggapin ang sakramento ng kasal. Libre naman po ang kasal dito sa atin.
So, wag na kayong mamblema na wala kayong pera, wala kayong panghanda. No? Sana itinapat mo sa 25, di ba? Kahit na paano makakapaghanda kayo. So, wag niyo na pong isipin yung mga bisita, alalahanin niyo pa, kayo na lang po. No, kahit kayo lang dalawa, pwede natin ganapin ang kasal po dito. So, pag-usapan niyo po ay yung mga kasal sa sibil at yung mga nagsasama na hindi pa kasal. Ulitin ko, kung ayaw magpakasal, maghiwalay na kayong hanggat maaga. Okay? At gaya ng announcement kanina, kung sakasakali po, meron kayong mga anak gustong mag-aral sa seminaryo, huwag niyong pigilan. Huwag kayong magdrama na, ay, hindi ko na siya makikita. Kasi pag naging pari yan, sila ang makakasama nyo. Yung iba niyong mga anak, mag-aasawa yan. So tutulungan po natin. Pwede natin pagtulungan lahat ng gastusin sa pagpapaaral sa seminaryo, pwede natin pagtulungan yan. Ang simbahan, tutulong kung hindi kakayanin ng pamilya na mapag-aral sila. At tayong bilang komunidad, tutulungan natin yan. Kaya po ini-encourage ko kayo na sana pagpasok ng 2026, magkaroon tayo ng tithings. Kaya meron pong form, may pinamamahagi, pwede kayong kumuha, pag nilayin ng mabuti. Yung tithings, hindi kinakailangan malaki. Kahit 100 kada linggo o kada buwan, basta't yun yung paninindigan mo na magbabalik handog ka, wala tayong problema doon. Mas pwede nyo idiretso sa opisina o sa mismong bank account ng parish. Although, sa mga nag-fill up ng form, monthly o depende sa kung kailan nyo po nilagay doon, tatawagan o iti-text kayo ng Finance Council para i-remind kayo. Pero mag-ingat lang po sa mga scammer. So, ang text ay reminder lang para kayo po ay magbalik handog. Pag yung text ay ipadala mo sa akin, yan, huwag kayong maniwala doon. Okay? Although yung GCash account naman, nasa pangalan ko po, mabiverify nyo naman yan. Mag-ingat lang po sa mga scammer. Okay? So yung mga tithings ninyo, yan yung pwede nating maitulong para sa pagpapaaral sa mga gusto pong magpari o mag-aral man lang sa seminaryo. Pag nasa seminaryo, hindi naman po yan automatic magpapari. Pero at least naturuan natin, natulungan natin na mabigyan ng formation para pag lumabas man siya, mas maging mabuting tao siya sa hinaharap. Okay? So, okay, matakot na mawawala yung anak ninyo kasi siya yung may iiwan sa inyo. Tandaan niyo yan, ha? So, muli, salamat po sa inyong mga tulong. Bukas ng gabi, simula na ng anticipated simbang gabi. Kaya, ihanda na ang sarili, ha? Yung mga get up ninyo, ihanda na, ha? Kung malamig, ihanda na rin po ang mga jacket. Dati kasi malamig pag simbang gabi, no? So, kaya naka-jacket tayo, no? Pero sana po, spiritually, physically, ihanda natin ang ating mga sarili. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.